Ano sige man ay pangita sa 51 billion? Clara, 51 billion. Magnanakaw si Martin. Magnanakaw si Marcos. Swatang gahaman. Mabuhay! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Marcos Kawatan, Romualdez Kawatan, Saldico Kawatan. Ito ang sigaw ng mga totoong mga Pilipino na galit sa korupsyon under Marcos admin. Pag-usapan po natin ngayon mga kabisdak ang tungkol sa banatan ni Kong Pulong Duterte at ni Sandro Marcos na ginawang mistulang tanga ni Kong Pulong, itong anak ni NGWM na si Sandro. Tungkol po ito sa 51 billion na banat po niya kay Kong Pulong. Sagot naman ni Kong Pulong, magpa-hair follicle drug test po kayong dalawang mag-ama. Patay ka. Vice President Inday Sara binanatan si Bongbong Marcos at tinawag na moro-moro lamang ang gobyernong nakangiwiyang panga tungkol sa paglaban sa korupsyon. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Marami na pong galit sa gobyernong Marcos dahil sa kaliwat kanang korupsyon. Marami na pong nanawagan ng mga kilos protesta, pero merong iba, bayad. Merong iba, iba ang sinisigaw. Merong iba, tuta ni NGWM. Kaya mag-ingat po sa mga patibong, sa mga paparating na rally ngayong September 21. Sumama po tayo sa tamang rally at totoong mga Pilipino na naninindigan para sa bayan. Liwasang Bonifacio, Camp Aguinaldo, yan ang totoong binyo para tuligsain at panawagang bangag resign na animal. Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin itong balitang ito tungkol sa banggaan ni Kong Pulong Duterte at ni Sandro Charis. Talagang nagmistulang tanga ho itong si Sandro sa kanyang pinuputak laban po kay Kong Pulong Duterte. Ito, pakinggan muna natin ang balitang ito. Hindi pa tapos ang sagutan sa pagitan ng dati at kasalukuyang presidential sons. May bagong hirit si Davao City Congressman Pulong Duterte laban kay House Majority Leader Sandro Marcos, kaugnay pa rin sa flood control scandal at shake-up sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Muling bumanat si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Pulong na kung hindi lang daw bulag at bingi si Sandro sa sigaw ng taong bayan, malalaman niyang sinagot na raw ng DPWH Region 11 ang issue patungkol sa infrastructure project sa Davao City na nagkakahalagang 49.8 billion pesos. Giit ni Pulong, properly accounted for ang lahat ng proyekto sa 1st District ng Davao City at sana raw ay kaya ring maging kasing transparent ni Sandro. Nanindigan din si Pulong na walang ghost project sa kanyang distrito. Una nang naiulat na 51 billion pesos ang nilaana para sa infrastructure projects sa distrito ni Pulong mula 2020 hanggang 2022, noong administrasyon ng kanyang amang si FPRRD. Kaya hiniritan siya ni Sandro na nagsabing busy pa raw si Pulong sa paghahanap sa pondo. Sagot din ito ni Sandro sa banat ni Pulong na cover-up lang daw ang pagtatalaga kay Isabela 6th District Representative Bogie D bilang bagong House Speaker. At ang pumili umano kay D, walang iba kundi ang presidential son. Maka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Ang tugon naman ni Pulong, hindi na raw siya madalas dumalo sa mga sesyon dahil hindi niya na raw maatim ang graft and corruption sa loob ng Kamara.
mas mainam rin daw kung itutuon na lang ni Sandro ang oras niya sa pag-a-account ng trilyones na ninakaw at ikinartel umano ng kanyang tiyuhin na si dating House Speaker Romualdez at malapit na kaibigang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa ngayon, wala pang pahayag si Sandro sa mga bagong banat ni Pulong laban sa kanya. Alam nyo po, ang lakas din ng loob itong si Sandro, no, magparatang sa mga Duterte. Para bang gusto niyang ipalabas na si Kong Pulong Duterte ay nagnakaw, kinurakot ang 51 billion pesos. Ang kapal ng mukha, no. Alam mo, Sandro, hindi mo alam yung lolo mo. Kawatan din yun eh. Yung tatay mo, kawatan din eh. Yung mga Alipuris, puro kawatan. Yung pamilyang Marcos, dugong mga kawatan yan eh. Kaya walang mga kredibilidad ang mga yan. Naghanap ng masisisi para mapagtakpan ang kanilang mga kalukuhan. Ang hinahanap natin is 1.4 trillion pesos, flood control pa lang yan. Kaya, tutakin na, no? Hindi ba ho sila kinikilabutan sa mga paratang nila sa mga Duterte? Magkaproblema sila dyan. Dahil ang mga Duterte, hindi naman ho talaga mga kurakot eh. Ang tunay na kurakot mula noon hanggang ngayon at tunay na mga kawatan ay itong pamilyang Marcos, wala na pong iba. Romualdez, ayan, kadikit lagi yung apelyido na yan eh. 'Di ba nung panahon ng matandang Marcos, o asawa niya, Romualdez, sila mag-asawa, Marcos Romualdez, ang gumagago sa taong bayan. Ngayon naman, bago, Marcos Romualdez pa rin ho. Ayan, pamilya ni Sandro, mga mukhang kawatan, sindikato ang datingan sa kaban ng bayan. Kaya wala kang parang kredibilidad, wala kang karapatan na magsabi na ang mga Duterte ay mga kurakot. Putsang ina, kailanman hindi talaga nangungurakot eh. Napaliwanag na po yan, yung 51 billion pesos na yan. Misleading nga ho yung yung balita ng nimal na politiko kasi 48 point something billion lang pala talaga na kinuha naman ni Sandro Marcos at pinatrending naman ng mga ensaymada vloggers. Puta no, yung 1.2, 1.4 na nga, 'di ba? Sinabi ni Eric, trillion pesos na mga diversion, insertion, flood control projects pondo na puro ghost. Gusto nilang pagtakpan ng issue tungkol kay Pulong Duterte. Ang problema wala ngang ghost projects, walang korupsyon. Basahin natin yung official statement ni Kong Pulong Duterte. Kasi hindi naman binasa ng Kasi gusto ko po yung magpa-herpolikel kayo. Ayan. Ito official statement ni Kong Pulong Duterte. Ang sabi ni Kong Pulong Duterte, if only the gentleman from Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people, a clamor drowned by the influence of money and power, he would know the DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion pesos worth of projects in Davao City. All are properly accounted for. I sincerely hope the same transparency can be shown in his own district. Patay kang Sandro ka. So ngayon, yung distrito mo, simula ng 2022, hanggang ngayon, magkano kaya ang proyekto mo at nasan yung mga proyekto? Malamang trilyones at panigurado, puro mga ghost projects. Kasi ang Duterte, kahit balikan nyo po yung 2020, 2022, mayroong talagang resibo. Kayo, wala kayong mga resibo. Resibo siguro ng pulburon, meron. Ito. Walang ghost projects dito. Di ako naghahanap, pero ang taong bayan, hinahanap kayo ng resibo. Hinahanapan kayo ng resibo. Walang may pakitang resibo, puro ghost projects itong mga Marcos Romualdez, kurakot to the max I have refrained from regular attending sessions, not out of neglect, but because the stance of graft in corruption has become
unbearable within these very halls. It is an environment that suffocates through public service. Wala na, yan na kasi kayo ang kalakalan. Legal na ang pangungurakot under Tambalos-Los Ngiwi administration. So ngayon, kanya-kanya ho silang sisi, kanya-kanya po silang hanap ng palusot, pero hindi po sila makakalusot. Perhaps the gentleman's time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez. Ewan ko, budlat man mata ni Sandro, laki ng mata, hindi niya alam. Yung pangangawat ng kanyang uncle, pamilya niya dyan sa Kongreso, and by Congressman Saldico, so that this may be returned to the National Treasury where they rightfully belong. Mga kawatan, hindi na yan magbabalik. Pamilya nga nila hanggang ngayon, may ill-gotten wealth pa rin hinahanap ang gobyerno. Hindi lang ngayon nakapokus ang IWM kasi nga sila ang gobyerno ngayon, Marcos. Yung iba nga, mga kaso, binabasura ng mga buang. Yung mga ill-gotten wealth, until now, hindi pa rin nagsauli itong Bongbong Marcos presidente na siya. Kung totoong hindi kayo mga kurako, totoong paglabang kayo sa korupsyon, di sana yung mga ill-gotten wealth na ninakaw ng inyong lulo, ama ninyo, ibalik nyo sa National Treasury. At kung tunay kang malinis, gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago, ha? Gaya ng BFF mo sa Davao. Yan ang pinakagusto kong mangyari. Magpa-hair follicle drug test. Hindi nila kaya yan. Mukha pa lang, puro positibo eh. Bangag na bangag eh. Singiwe nga, ganun eh. Siya naman, budla, tapos yung mata, oh, gaganon-ganon, oh. Parang si Chucky ang buang. Si Kung Pulong, nagpa-hair follicle drug test na yan. Ilang beses na, di ba, oh? Pero itong mag-ama na to, pag magpa-hair follicle drug test, paniguradong positibo, bangag na bangag. Nasabi nga ni Tatay Digong, si Bongbong bangag noon, bangag pa rin ngayon. Wala na, kawawa po tayo. Eh. Hinawakan tayo ng pamilyang mga bangag. O ito, gustong magpahid ng kasalanan sa ibang tao. Pero ito, ipalabas po natin itong balitang ito para sa mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, kakampi ni IWM at ni Sandro, budlat ang mata. Makinig kayo dito, panoorin po ninyo ang bidyong ito. Bisaya po ito, pero translate po natin sa inyo para maintindihan po ninyo. Tungkol po ito sa pinaghimutok ng botse ni budlat ang matang Sandro na ito. Projects umano, hindi na 51 pala 49.8. Panoorin natin dito. Sa dokumento nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gikan sa report book sa DPWH City Engineering Office, anaalang sa suma total 49.8 billion pesos ang alokasyon gikan 2020 hangtod 2022 sa Davao City 1st Legislative District. Sumala sa DPWH 11 ang maong alokasyon kay gigamit alang sa 710 ka infrastructure projects. Ang bulto matud pa sa budget gigamit sa pagtukod og big ticket projects. For the Davao City. Kaya lang ha, makinig ka, Sandro, tangingot mo. 700 daw, infrastructure projects. Ilang bilyon yon? 49.8 billion. Lahat meron, hindi ghost. Sipin mo yan. Samantala yung 1.4 trillion, 1.2 trillion pesos flood control nasan. Hindi mahagilap, no? Ito yung sinasabi ni Kung Pulong na resibo. Coastal Road for 2020 to 2022 doon na kita nadawat na 15.3 billion allocated for 3 years para sa katong nagpadayong project. And then for Magtuod, 2 billion, and for the viaduct, Ulas Viaduct, that's 2.7 B. So gawas pa niini katong ato ang mga proyekto sama sa mga public buildings, mga bypasses ato na ginabuhat. Anaalang matud pa sa 8 billion pesos ang allocation sa flood control projects. Dugang sa DPWH 11 nga kung sumahon gikan 2016 hangtod 2022, anaa sa 68.6 billion pesos
ang alokasyon alang sa Davao City 1st Legislative District. Kini alang sa 1,221 infrastructure projects. Ay kung backward tayo, 2016, so 68 billion, 1,000 plus na proyekto, nandyan lahat. Makikita mo may resibo. Pero pag 2020 lang, si Kung Pulong nakaupo lang, so mga 49.8 billion. At hindi po yan flood control projects lang. Ang flood control ay 8 billion pesos lang. Hindi kagaya ngayon, ang flood control ay 1.2 to 1.4 trillion pesos. Nasa na ang mga to? Ayan, proyekto lang yan ha, nung 2020 to 2022 ni Kung Pulong, 8 billion flood control. Nandyan lahat. Walang ghost. Ngayon ang pinag-usapan, ghost ng EWM, 1.2 trillion. So out of that, ang flood control was 206, amounting to 10.5 billion. Yung flood control simula 2016 na 10.5 billion noong 2016-2022. Okay, tuloy natin. Oh. So relatively gamay lang ang share sa flood control projects out of the other infra projects na ato ang i-implement from for that period. Okay, at least malinaw po yan. May resibo. Ngayon, saan hinahanap mo tangingot kang Sandro Budlat ang mata? May resibo, naglatag. Si Kung Pulong, ang problema dyan kayo, hiningan kayo ngayon ng resibo, nasan yung mga proyekto nyo? Hindi lang bilyon yan, trilyon yan, nasan? Ipakita ho ninyo, kasi ang Davao City, may resibo si Kung Pulong. Mahahawakan, nakikita nyo't napapasyalan. Sa inyo, panigurado, puro ghost, multong proyekto. Ba't ka naghahanap ng 51 billion eh? Nandun na nga sa proyekto. Hindi na kailangan hanapin mo. Puntahan mo na lang ang DPWH sa Region 11. Mamasyal ka sa mga proyekto ni Kung Pulong Duterte upang hindi ka magiging magmistulang tangingot. Mga kawatang pamilya, no? Kala mo naman eh, ang galing-galing nila. May mga proyekto, puro mga multo. Hiya naman ang mga taga-Davao sa inyo eh. Isipin mo, sa Luzon, Metro Manila, ang ghost projects, baha. Saan maghanap? Nasa Davao, sa Mindanao. Wala, nahuli na kasi sila. Wala na po silang magagawa dito. Corner na kayo ng taong bayan. Galit na ang taong bayan sa inyo. Kahit anong gawin ninyo, Duterte ang hingano ninyo, sinisisi. Masyado na kayong halata. Mga lahing magnanakaw. Marcos Romualdez. So, resibo ba hanap ninyo? Marami po marami pong nagawa. Mantakin mo, hindi lang pala yan sa flood control, yung sinasabi niyang 51. 8 billion lang pala yun. Flood control at nandyan lahat. O ito, panoorin natin ang resibo, mga ilang resibo ni Kung Pulong Duterte. Iwan ko lang kaya kung si Sandro Marcos, may resibo ba siya? May proyekto ba siya diyan sa kanyang distrito? Baka anli pulburon dyan, no? Diba, Sandro? Pakinggan natin, oh. Sa puso ng unang distrito ng lungsod ng Davao, makikita ang kwento ng pagbabago at malasakit. Isang kwento ng mga kalsada, tulay, at mga proyekto na hindi lang makikita sa papel, kundi ramdam ng bawat Davaoenyo sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang bunga ng dedikasyon ni Congressman Paulo Z. Duterte mula 2020 hanggang 2022. May mga bumabatikos, may mga nagdududa, pero nananatiling matibay ang katotohanan. Ang Department of Public Works and Highways, Region 11, kasama ang Davao City District Engineering Office, ay nagbantay sa bawat pisong inilaan. Nano sige man pangita sa 51 billion.
Clara, 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH, kaya di man nila kuhaon. Mula taong 2020 hanggang 2022. Mahigit 49.8 billion pesos ang nailaan para sa infrastruktura ng lungsod. Mga proyektong nagbago ng itsura at takbo ng Davao. Ang bypass roads, hindi lang dalisay na biyahe ang hatid. Sa mga barangay na nadaanan, nagbukas ito ng oportunidad mula sa tindahan hanggang sa farm-to-market roads. Bako kasi kausaban sa mo. Hindi na siya kayo. Sinakasemento. Kaya na siya. Makagawas na may diri sa gawas. Makadisplay. Napaling kamutan man niya nga mahimo masiminto. Di apod sa pikas na obserbaran ako nga na-open ang mga kalsada sa bukid. Dako jud tabang sa mga taga-dire, sa taga-bukid. Isa sa pinaka-pinapangarap ng Davao, ang Coastal Road. Hindi lang kalsada, kundi proteksyon laban sa pagbaha at isang lugar kung saan nakikita ng mga Davaoenyo ang bagong mukha ng kanilang syudad. Kung salamat diri lagi sa mo sa kwasa rin kada adlaw jud magbiyahe. Nya naay mga karga-karga nako. Diri jud ko dayon basta na ako turil kalinan. Dili na dali na kayo mga 5 minutes na lang gikan sa ikulan to Juan. Mga proyektong magpapabilis sa daloy ng trapiko mula sa Maa Magtuod Flyover hanggang sa Ulas Viaduct. Oras na matapos, bawas stress, bawas abala, mas magaan ang biyahe. Kaya't higit 10.5 billion pesos ang inilaan para sa flood control. Proteksyon ito para sa mga pamilya at kabahayan. Nindot o gwapo ang naay dike. Sayon na pagpuan sa tubig, dali-dili na diso-diso. Kung katong wala pa dike, ma'am, bago lang ang kanang magsugod ang ulan, magpuan na magsige na o panglingi kung unsa na ang tubig diri sa Madina Crossing. Kaya abot na dito sa tuyok ang tubig pa dito sa crossing. Mula patubig hanggang tulay, mula barangay hall hanggang public buildings. Lahat nakatutok sa mas maayos at mas ligtas na pamumuhay ng mga taga-Davao. On our part, we are doing the best we can to monitor all these projects and then to make sure that they adhere or ginasunod nila kung unsa ang nasa mga plano based on our quality standards. Malinaw ang datos, malinaw ang tala. Ang serbisyo publiko ay nasa transparency, hindi sa chismis. Salamat kayo sa inyong pagsalig, kanunay pagsuporta sa among pamilya Duterte. Ito ang kwento ng pamumuno ni Congressman Paulo Z. Duterte. Isang kwento ng malasakit, kaunlaran at paninindigan. Isang pamana ng infrastruktura para sa bawat Davaoenyo. Ayan, Sandro, budlat ang mata. Ang resibo ni Kong Pulong Duterte. Sobrang sampal, no? Sinampal ka dito ng kaliwaan, back and forth, sabi ni Glinchong. Nasaan na kaya si Atty. Glinchong? Hinahanap ko, ha. O, ito na ho. Kayo naman ngayon, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Sandro at ni Ngagba, maglabas po kayo ng resibo.
At hamon ni Kung Pulong, magpa-hair follicle drug test yung amo ninyo, kaya ba ho ninyo magpa-hair follicle drug test? Kasi ang taong bayan, galit na ho sa inyo, lalo na ngayon. Ang totoong issue po ay kayo, mga kawatan sa gobyerno. Marami na pong nagrarally, kaya tama lang pong tinawag kayong mga kawatan. Kagaya ho nito, ang grupo ng United nagrally. Kasama pa ako dyan, panoorin natin. Rain or shine. You know. Magnanakaw si Martin. Naman. Magnanakaw si Marcos. Ay, tagam. Andyan Yan, pa ako niyan. Yan, papuntang magpapaulan. Rain or shine ka dyan. Wala na 21, ngayon na. Wala nang 21. Alam nyo na tayo, manamyo ka. Liliko ba tayo? Liliko, hindi. Yes, kami o, mag-marcha kami. Yan. Ayan na. Marcha. Protesta. Ayan na, sa harap yan ng Kongreso. Tumaway lang kami dyan sa mga kapulisan ni Tambaloslos at ni NGWM. Nagpasalamat lang. Yan, papuntang Camp Aguinaldo po yan. Salamat, sir! Salamat, sir! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang Pilipino po tayo, hindi po tayo magkakaaway. Correct. Namin na trabaho niya rin po yan. At maraming salamat po sa mga kasagayan natin. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa inyo mga saludo. Maraming salamat po. Ayan o, buhaya. Buhaya. Ito yung mga buhaya. Ito, dumadaan ang mga buhaya ito. Sige, padaanin natin kasi buhaya yan eh. Padaanan ng buhaya! Ang buhaya! Ito yung mga buhaya. Kawawa yung mga pulis. Dito guys. Labas yung mga buhaya. Martin, magnanakaw! Magnanakaw si Martin! Martin, magnanakaw! Magnanakaw si Martin! Salamat, sir! May mga SWAT pa talaga. Salamat, sir! Salamat, sir! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Martin, magnanakaw! Protesta laban sa korupsyon, laban sa mga kurakot. Iyan o, ulan yan. Mamaya sinusbit yan.
Ilan lang kami yan, pero sulit ang paninindigan. Ulan yan. Naibaba na ang malaking buhaya sa ating paglalakad po na ito. Kaya sumama na kayo. Ay po ito. Lakad namin. Kundi lakad po ng bawat isang Pilipino na ayaw sa korupsyon. Ito po ay laban natin lahat. Tayo po ay magsama-sama pero sa kamatay ng ating bansa. Marcos, alam ko mapapanood mo to. Simula pa lamang ito. Ang paglalakad hanggang tayo nagsasalita. Sila'y mamamahali. Hanggang hindi tayo kikilos. Sila'y mamamahali. Ayan po, yung mga matatapang na mga Pilipino, tunay na sumisigaw laban sa korupsyon, under bangag admin, tambaloslos, ito yung Sandro. Budlat ang mata, tingnan nyo po. Papunta po ito sila, kasama ho ako dyan, dumiretso po yan ng Camp Aguinaldo. Kaya kapal ng mukha ni Sandro maang-maangan kayo sa korupsyon. Putsa, ang kawawa ang Pilipino Kaya nga yung ibang sumisigaw dyan kontra kurakot, nalilihis lang, nagagamit po ni Martin Romualdez, nagagamit ni Bangag. Balita ko, yung September 21 Lunita, ang nagpupundo dyan ay si Bangag. Diba, sabi na kakampi daw nila yung mga nasa Lunita, sinabi rin ng Dilawan, na hindi daw sila anti-Marcos. Ano na yun? Trillion March, pero hindi kayo galit kay Marcos? Sino ba ang nag-approve ng budget? Di ba Marcos? Romualdez, Saldico? Gago na talaga, no? Tinarantado ng Pilipino, pinaglaruan tayo ng mga Marcos, Pinaglaruan tayo nila Sandro, pamilya ni Sandro. Pati mga Dilawan, Pinklawan, mga komunista na busalan, kakampi, nalilihis ng ipinaglalaban. Pag kayo galit sa korupsyon, bakit Duterte po ang inyong sinisisi? Yung trillion ba si Duterte ang nagperma ng budget? Lahat ba ng budget ni Bongbong Marcos na nakaupo siya patungkol sa mga proyekto, hindi lang flood control, ay si Duterte ang nagperma sa GAA? At ang nagpasa ng panukala ay mga Duterte, di ba? Tambaloslos, Romualdez, Marcos, at Saldico. Kayo po. Yung tunay na may makasalanan dito, pamilyang Marcos, huwag nyo pong isisi sa mga Duterte. Ginagawa ninyong tanga ang Pilipino. Ewan ko lang kaya kung may maniwala ho sa inyo. Kaya goods po tayo dito sa mga generals, mga retired militar, uniform personnel, na sumisigaw na rin ng katarungan. Lumalaban na rin po, laban sa korupsyon. Kasama po dyan si retired Armed Forces of the Air Force. Armed Forces of the Philippines din naman yan. Air Force General Romeo Apuquis. Pakinggan po natin ang kanyang matapang na statement. Ito yung tunay na mga bayani. Hating gabi nang sama-sama nagmarcha mga miyembro ng United People's Initiative sa Boni Serrano Avenue, patungong EDSA sa Quezon City. Pumesto sila sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Dala-dala nila ang watawat ng Pilipinas at mga tarpaulin na nagsasaad ng panawagan kontra korupsyon. Kabilang sa grupo ang ilang retired uniform personnel. Tayo ay nakikiisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung matinding galit at puot ng ating mamamayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya. Correct. Para may pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya. Kita nyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera na yun? Galing din sa taong bayan. Target ng grupo na maiabot ang isang sulat ngayong araw kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para hikayatin siya na suportahan ng kanilang adhikain. Idiniman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalang yan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno.
Sisikapin pa namin kunan ng reaksyon si General Browner. Nagsindi rin ng kandila at nag-alay ng panalangin ang mga reliyista. Iniimbitahan namin ang lahat ng Pilipino nagmamahal sa bayan. Wala nang political color, di bali ng anong partido mo. Basta kung ayaw mo ng korupsyon, gusto mo ng kaayusan at pagbabago, magsama-sama tayo rito manalangin. Correct, walang political color. Ang problema nga, ang ibang mga dilawan, pinklawan na hindi nila kaya yan. Kaya nga ang dala nilang watawat ng mga komunista eh. Ito yung tunay na mga kabayan. Ang dalang watawat ng Pilipinas. Wala tayong ibang watawat eh. Yan lang, nag-iisa, watawat ng Pilipinas. Kaya ikaw, pagdating sa mga rally, kikiki kung ano-ano bang animal, anak tuta, anak bakla. Yung pinangdadala ninyong watawat, anak ni Percy, si Percy Tabi, yun yung dinadala ho ninyo. Ang tunay na Pilipino, watawat ng Pilipinas ang dala. Diba, Sandro? Nagrarally ng mga retired General Sandro, yari ka talaga. Ito yung patunay na yung korupsyon under Marcos admin, sandamakmak, hindi lang natin nabantayan yung mga ilang taon. Pero ang totoo niyan, kayo ang mga kurakot, pamilyang Marcos. Mantakin mo yung Presidential Anti-Corruption Commission ni former President Duterte, yan talagang binaklas na yung chairman si Greco Bilica. Ibig sabihin, binuksan nyo po ang pinto para sa mga kawatan. Kaya bumangon silang muli. Yun yung nangyayari eh. Pero pwede bang i-play natin uli yung interview kay General Romeo. Kasi putol kunti lang. Ito. Kaming dito ay pinubuo ng United People's Initiative. Itong organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political parties, walang mga religion, walang kinikilalang kultura o mga tribo. Sama-sama, regardless kung ano yung affiliation ninyo, ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, gano'n. Okay. Itong organisasyon na ito ay nagkandak ng isang political rally, protest rally doon sa Batasan. Tatlong araw, pangatlong gabi na ngayon. Dahil tayo ay nakikisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkakismaya, kundi yung matinding galit at buot ng ating mamamayan. Correct. Sa Kongreso, at sa Katipan Balduet, sa mga DPM, mga COA, kung ano-ano pa dyan. So tayo ang nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniform personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung mga active service dito. So, ito ngayon, nandito tayo, dahil bukas, magkaroon kami ng activity dito. Okay? Bakit Camp Aguinaldo mula doon sa Batasan? Dahil dito, bukas, magbibigay kami ng sulat kay General Browner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Browner. Pakikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga people, mga taong bayan. Dapat makiisa sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa korupsyon na ito, pati mga sundalo, pati buong Pilipino ay involved dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siya na sumama sa atin. Hikayatin namin siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So hindi naman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalang-hiya ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalang-hiya, hindi lang pagwawalang-hiya, pagtapastangan, kundi pagtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya, para yung pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera niyo? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera niyo? Galing sa pera ng utang ng gobyerno. Sino magbabayad ng tayo? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ginatakaw nila, ginagamit nila sa pangsariling kapakanan. Hindi nila ginambaran yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin. Kundi tayo ay, hindi lamang tayo tinapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ngayon, ito yung pinapahayag namin. Hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung talaga ng mamamayan. Talagang puot na talaga yung galit natin dito, hindi na mapigilan na Sandro.
Kaya maulit muli ang history ng Republika ng Pilipinas. May sinipa na Marcos, may sisipain muling Marcos. Ito yung samahan natin, mga Pilipino na grupo. Huwag tayo sumama dun sa mga kaliwang grupo, komunista. Diyan sa Lunita, sa 21 Animal, halatang halata kayo. Meron kayong hidden agenda nang gagamit kayo ng taong bayan. Na-promote ko pa naman yung Lunita. Putya, ngayon kumpirmado na talagang nabudol nila yung hip-hop community. Wala na, hindi na rin nag-ingay yung hip-hop community. Daming nanawagan pa naman dyan sa Lunita. Putsang ina. Talagang naluko. Maraming DDS din nanawagan dyan eh. Kung ngayon, pwede pa naman nating i-divert. Ano pa naman ngayon? Biyernes, Liwasang Bonifacio, Camp Aguinaldo. Yan ang samahan po natin. At wag po tayo magpagamit dyan sa Lunita at sa EDSA kasi puro mga kaliwang grupo anti-Duterte. At ang sabi nila, kakampi sila ni Bangag, hindi anti-Marcos rally yan. So anong rally yan? Anti-Duterte. Kaninong admin ngayon? Duterte. Ang tangingot ng mga dilawan kayo. Kaya ito, pakinggan pa natin bago natin pag-usapan si Vice President Inday Sara. Pakinggan pa natin yung isa pang galit ng isang retired personnel. Major ho ito. Pakinggan natin. Mabuhay! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang vloggers! Mabuhay! Ako, kami, mga general, na nagtinal, nagpakahirap kami sa kabundukan, hinahanap namin ang kalaban ng tunay na kalaban ng taong bayan. Wala pala sa mundo. Dito pala sa syudad, nasa Kongreso, inubos nila ang kaban ng bayan. Hindi lang milyon ng pesos pa, trilyon pang pesos. Mga tarantado kayo. Ha? Correct. Pinupuwis ko ang buhay ko para lang sa pagbabago ng sistema ng ating demokrasyang gobyernong Pilipinas. Pinuwis namin ang aming buhay, mga sundalo, para sa aming inang bayan. Correct. Pero paano yung mga politician, ginagago tayo, tinatarantado tayo, ang akala nila, ang mga Pilipino, mga tanga, mga bobo, hindi nila alam, masakit sa aming damdamin. Lalo na ako sundalo, nagpapatrolya kami sa kabundukan, nakikita namin ang ating mga kababayan, ang pagkain nila, isang saging at asin. Tinutulong lang nila para lang makasurvive isang araw. Pero kung mga anak na politician, pag nag-order sa restaurant, 175,000, isang kainan lang, nagagawang pa sa bayaran. Hindi ba katarantaduhan yan? Solto. Hindi ba katarantaduhan yan? 20,000. Ha? Nagagawang pa, mayroon pa ka. 700,000 plus. 759. Connection kinurik ako. 759,000 sa isang kainan lang. Diba? Mali. Dalawang tao. Mali. Barya lang sa kanila yun. Sabi pa nga, ay barya lang. Tayo kayo isang manggilo. Tayo. Ba't mag-iwawalay? Bakit tayo kumakampi sa magnanakaw? Correct. Alam nyo, yung September 21, pinag-aralan ko lahat yun. Marami nag-invite sa akin. Dito ka na sa 21. 3 grupo ang nag-invite sa akin sa September 21. Pinag-aralan ko doon, yung karamihan doon ay pro-corruption. Pro-corruption doon. May mga kabaro pa nga ako doon eh. Pro-corruption. Bakit ko nasabi pro-corruption? Iprobumbong sila eh. Correct. Pabor sila sa nakaw. Sabi ko, sir, hindi nyo ba nakikita ang mga nangyayari sa ating bansa? Hindi nyo ba narinig sa mystery media o sa mga vlogger? Hindi ba nyo nakikita, nababasa? Buksan nyo, sir, ang mata ninyo. Correct. Ibig nyo. Hinga. Patahinga. Wala. Pagsaradong utak, kahit anong gawin mo, ang laban na ito, buwis buhay na ang gagawin, di ba? Tama, hindi? Oo, nangyari. Tayo, di ba? Tama. Ibigay natin para sa bayan. Tama. So, mga kaibigan, nasabi ko naman ang katotohanan sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng aking mga kabarkada, kaibigan,
dati kong kabasama sa sundalo, na retirado, at saka active. Ay, hindi pala active. Mali. Retired. Mga retired. Mga retired na kasama ko sundalo at kasama ko naging ang mga pulis na naging estudyante ko. Ang iba ay nag-general na naging estudyante ko. Ini-invite ko, pero yung retired lang. Hindi active kasi masama, bawal sa kanila. Pero kung ang boss nila nag-decision, hindi na bawal. Correct. So, dapat mag-decide si General Browder at saka si General Nartates. Nartates ba? Okay. Nartates. Dapat mag-decide sila kung ano, sa bayan pa sila para sa sambayan ng Pilipino. So yun lang po, gusto ko iparating sa lahat ng Pilipino na nakikinig ngayon. Bukas, makita-kita tayo dito. Anumang oras, darating kayo dito. Taharapin niyo ako. Dahil dito ako matutulog. Nartates, mukhang malabo yan. Babaliktad si Nartates eh. Tuta ni Tambaloslos at ni Bangag dyan. Browner, ganun din eh. Hindi sila para sa bayan, para sa bayad. Pero anyway, ang Panginoon, malay natin, hipuin yung mga puso ng mga militar. Kasi itong mga retired uniform personnel, mga retired general, okay rin po ito. Talagang makakahikayat ho ito. Lalo na po sila ni Romeo Apocis. Maraming mga generals maglalabas, magsilabasan sa September 21. Kaya kung gusto nyo po, sumama, makikibaka, kontra kurakot, ang laban sa Marcos admin, mamili po kayo ng venue, Camp Aguinaldo at Liwasang Bonifacio. Yan yung i-recommend ko sa inyo. Kasi walang dilawan dyan. Kung ikaw mga didis, dito tayo. Pero kung ikaw dilawan, pinklawan ka, malamang nasa Lunita at Idsa ka. Kasi yan talaga, bayad ni UM yan. Kaya nga sabi ni Vice President Inday Sara, paglaban sa korupsyon ni BBM, puro muro-muro lamang yan. At kalukuhan lamang. Pakinggan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Narito po. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tila sinisingil ni Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nito dapat hinahayaang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga mambabatas para makaiwas sa pagkakasangkot sa mga anomalya. Moro-moro rin ang turing ng bise sa pagpapalit ng House Speaker ng Kamara. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa pagbabago ng liderato sa Kamara matapos magbitiw ni Leyte Representative Martin Romualdez at pinalitan ng bagong upong House Speaker na si Faustino D. III ng Isabela, pinatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagkakapili sa bagong mamumuno sa Kamara dahil kagrupo pa rin daw ito ni Romualdez, pati ang kapwa Isabela Congressman Tony Pet Albano. Matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila sa kasal ng anak ng isang senador. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. Paniwala ng bise, moro-moro lang ang nangyaring pagpapalit ng House Speaker. So yung pagpapalit nila ng Speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay Bongbong. At sila-sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? Nasa gitna ngayon ang Kamara ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung saan damay ang ilang kongresista. Isa sa mga kinalampag para magpaliwanag ang dating chairman ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na inakusahang pasimuno ng mga bilyon-bilyong pisong insertions sa budget na napunta umano sa maanumalyang mga proyekto kung saan may nakakuha ng kickback.
Nasa Amerika ngayon si Ko dahil nagpapagamot umano. Kaya puna ng Vice kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Hinihinga namin ng reaksyon ang Malacanang at sina Speaker D at Representatives Romualdez at Albano. Kahapon nasa Senado si VP Sara kung saan pinuntahan niya ang mga kaalyadong senador na sina Senador Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Amy Marcos at Bongo. Hindi na sinabi ni Duterte kung ano ang kanilang napag-usapan. Wala man kaming chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Natakot din sila dyan pagpunta ni Vice President Inday Sara, ano daw yan, show of force ng Duterte. Ito, meron isang kongresista agad. Hinamon itong bagong Speaker of the House. Tama si Inday, moro-moro, pakinggan natin. Hinamon naman ng isang kongresista ang bago nilang speaker na pauwi na sa Pilipinas, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ay para parapin siya sa mga alegasyong nagsingit ng budget para sa mga proyekto. Kung di ay itigil na niya ang investigasyon ng Kamara. Nakatutok si Tina Pangalinan-Perez. Mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa nakikita sa sesyon o sa mga pagdinig si Ako Bicol Party List Representative Elizaldico matapos magtungo sa Amerika para mag-medical leave. Si Ko ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na inaakusahan ni Representative Toby Chanco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Kasunod ng pagbibitiw ni Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, sa gitna ng flood control projects controversy, si Ko dapat daw umuwi na at magpaliwanag. I think he should come home and face the allegations against him. Sir, They are too severe and it's dragging the house in the mud. If not, would that be enough for him to face the ethics committee? It might be. Yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Yeah, kung may isang bagay na makakapagbalik ng tiwala ng tao sa House of Representatives, yun ang number one, no? Hindi tayo makakaiwas ng ganyan. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao, ay pinoproteksyon na siya ng House of Representatives, di ba? Totoo yan. The first thing to do is ask him for his medical certificate, di ba? So malaman natin, life-threatening ba yung kanyang medical condition? Kung hindi naman life-threatening yung kanyang medical condition, wala naman siyang dahilan para hindi umuwi. Si Ko ang nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc. kasama ng kanyang kapatid na si Christopher Ko. 20%. Ang SunWest ay kasama sa 15 contractor na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner sa 20% ng pondo para sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Grabe ang laki niyan. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng interes sa SunWest nang maging mambabata siya noong 2019. Taong 2022 nang pamunuan niya ang makapangyarihang House Appropriations Committee, ang komite ng Kamara na pangunahing bumabalangkas sa budget. Pero nang uminit ang kontrobersiya kaugnay ng budget insertions, pagsapit ng Enero ng 2025, biglang nagmosyon si nooy House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos para ideklarang bakante ang chairmanship ng Committee on Appropriations. Ang sabi noon ni Ko, binitawan niya ang komite dahil sa mga problema sa kalusugan. Pagsapit ng Hulyo, sa kanyang State of the Nation address, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang investigasyon sa mga flood control project. At pagsapit ng Agosto, isinama ng Pangulo ang kumpanya ng pamilya Ko sa mga kontratistang may pinakamalaki at pinakamaraming flood control projects. Dati nang iginiit ni Ko na walang basehan ang mga bintang laban sa kanya na pawang sabi-sabi lang daw at pamumulitika para lokohin ang publiko at ilihis ang pananagutan. Sinisika pa naming kunan ng panibagong pahayag si Ko at ang Ako Bicol Party List, pero wala pa raw pahayag ang kongresista sa ngayon.
Sabi ni Chanco, kung hindi rin lang nito mapapauwi si Ko, dapat nang ihinto ng House Infrastructure Committee ang kanilang investigasyon. Correct. If you cannot summon him, then ano ibig sabihin nun? Lahat pwede imbestigahan, pero hindi pwedeng imbestigahan ng isang congressman. So sa mata ng tao, ang hirap intindihin nun. So lalong makakasama yun sa imahe ng House. Ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, walang utos sa kanilang ihinto ang pagdinig. Pero bukas naman daw sila rito kapag nagsimula na ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Sinubukan din namin kunan ng pahayag si bagong House Speaker Faustino D. III, pero humingi siya ng panahon para sa kanyang tugon. Kung seryoso talaga si Ngiwim at yung pamunuan ng Kongreso laban sa korupsyon, bakit ayaw nyo ipatawag na, isumon nyo si Martin Romualdez habang wala pa si Ko, nagtatago na yun? Hindi talaga yun uuwi. Dahil pinalayas na yun ni Martin Romualdez at ni Bongbong. Huwag ka nang umuwi. Tandaan nyo po, walang Saldico kung walang Romualdez. Walang Romualdez kung walang Marcos. Kaya, putang inaasa pa tayong babalik yan. Kaya nga sabi ni Toby Chanco, ang swapang ng taong ito. Pakinggan natin. Congressman, just quickly. Okay, hindi, pero ito yung pinakamahalaga. Mas mahalaga yung sinabi ni Secretary Laurel after that. Yeah. Sabi niya, may isang congressman na nag-pressure... Let's go straight to the point, sir. Sinabi niya si Congressman Saldico pressured him to ask for 3,000 containers. Alam niyo ba, yung importation quantity noong 2024 is 33,000 metric tons. Okay. 33,000 metric tons is 1,100 something containers for the whole industry. So lahat ng nag-i-import, 1,100 tons ang paghahati-hatian. Si Congressman Saldico, gusto niya na bigyan siya ng import permit for 3,000. Ibig sabihin, 3,000 containers. Ibig sabihin, para sa sarili niya, 3,000 containers, 3 times the volume needed by the whole industry. Ano ba yun? Swapang, gahaman. Ano pa bang tawag mo dun? Tapos hindi niya negosyo, gusto niya pasukin. Kasi nga, swapang. Lahat. Ito po yung sinabi yan ni yung sa hearing ni Ridon yan. Pahiya nga dyan si Ridon na tahimik, pinangalanan. Marami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Boom! Alright. But very clear, no? O ano Ridon? Natahimik ang komunista ka. Natahimik siya, Saldico, swapang, at maraming kalukuhan. Kaya nga, kung para mapatunayan po ninyo na hindi totoo yung sinasabi ni Inday Sara na muro-muro lang kayo, yung pagpapalit ng liderato dyan sa Kongreso, ayan, patawag nyo yung swapang, pasampinan nyo yung maraming kalukuhan, kasama si Martin Romualdez, yan, ipatawag nyo. Kasama rin yung Blue Ribbon Committee ni Lacson. Ipatawag nyo na si Romualdez, si Saldico. Hindi man lang nakurot yung nakarang hearing, nakakabuisit Naumpisahan na ni Senador Marcolita, lumabas na yung pangalang Romualdez at Saldico. Nawala na sa eksena. Yun ang mahalaga, alam yan ng taong bayan kung sino yung mga kurakot sa gobyernong ito. Yan pala si Boji Day, circle lang pala yan ng mga Marcoses, tambaluslos, sila rin pala lang din. Pinaglalaruan tayo. Tama nga. Mukha lang ng bago, sistema ganun pa rin. Limasin ang kaba ng bayan, kontrolado ni Martin Romualdez, kontrolado ni Marcos. So ano po ang aasahan natin dito? Alam nyo po, kailangan talaga natin lahat baguhin. Yung mga namumuno. Ikaw, Ngiwim, kung meron ka pang delikadesa, putang inang korupsyon na to, pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa, 1.2 to 1.4 trillion pesos. Wala ka pa bang dyan?
Di ka pa ba tinablan ng hiya yung balat mong markang buhaya? Ipakulong nyo yung mga sarili ninyo. Magsisi na kayo sa mga kalukuhan ninyong mga Marcos, Romualdez. Mula noon, pahirap na kayo sa bayan. Hanggang ngayon, pahirap pa rin kayo sa bayan. Yung mga last generation, nakatikim ng kahirapan dahil sa inyo. Tinarantado ho ninyo. Ngayon, bago. Gen Z na tayo. Wala na. Marcos pa rin, pahirap sa bayan. Good luck na lang sa ating lahat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.